Hi guys and welcome to another vlog of mine. So, medyo sinisipag lang ako ngayon kasi wala akong magawa. Pero, silent lang ang aking pagsasalita kasi tulog na yung mga kasama ko dito sa bahay. Pero ito na nga yung sinasabi ko na parang tour ng loob ng property na aming nabili. So, na lang po, excuse na lang po kasi medyo hindi pa siya sobrang linis. Pero nalinis naman na. So, ang una ninyo makikita ay yung rental house. Parang doon nagtira or doon tumira yung mga nagrent or mga pinatira ng owner habang wala pa silang buyer. And makikita din ninyo yung ang tawag dito, yung parang bubong na pinalis ko yung mga what I call this, beam. Ano ba yun sa Tagalog? Anyway, so medyo hindi siya kalinisan pero hindi naman po siya ganong kadumi. Kasi bago ko naman naisipang mag-vlog or ipakita sa inyo, I made sure naman na hindi siya ganon ka-disappointing pag nakita ng mga tao, diba? So, yun po. I will show you a quick glimpse ng aming property, bagong property. Hindi ko na ipakita, wala sa video yung parang tindahan, sari-sari store where the driver will be staying. Pero nakita po doon yung dalawang bahay na may potential yung isa kasi sinimulan na yon ipatayo ng owner. Pero since nag-decide sila and the kids na to live in the Mayantok, na to reside in Mayantok, so hindi na nila tinuloy. Ayun po, so makikita ninyo. And makikita din ninyo yung lawak sa likod and yung lawak sa harap. Simple lang siya. Simpleng property, simpleng investment, pero talagang pinag-pray ko din siya. I like the property. Actually, story time, kinontak ko siya ng March, first time. Tapos, I contacted again parang mga May. And then, last contact was in June. Ayun. So, yun nga, may kasabihan na third time is a charm, diba? Pero, yung third time talaga, doon na talaga nag-work. And, luckily, pumayag naman sila sa payment terms namin. Pumayag sila sa kaya naming ibigay. So, okay naman. And my husband is very, very supportive. Gusto din niya yung property. Nakita na niya. So, nakita niya through videos. I think through videos lang and picture nakita niya. So, yun, happy ako. I'm very excited sa pwedeng maging kalabasan ng property na ito. So, yung una naming napalitan at nasimulan talaga is the gate. Pero hindi pa completely finished yung gate kasi dapat black yun. I will follow up kung bakit hindi pa siya napipinturahan na black. But yes. And I noticed na parang malaki yung awang sa baba. Siyempre papasok mga all types of wild animals. So, I will think about that as well kung ano ang pwedeng gawin. And pwede din po kayong mag-suggest. Anyways, ayun, ipapakita ko na po sa inyo. Ang video po nakuha po siya through cellphone. So parang hindi siya yung pang YouTube, pero katulad ng nagawa ko kanina. I was using the DJI camera when I did the first part 1 ng tour ng property. Pero I forgot to use it properly. So, anyways, I'm using my cell phone with this one. Ayun. Ano pa bang i-share ko before anything else? Yun lang po talaga ang masasabi ko. Minsan, yung mga pangarap natin, medyo may delay. At yung mga gusto natin, medyo hindi nasusunod ayon sa kagustuhan natin. Pero wag po tayong titigil. Wag tayong panghinaan ng loob kasi God always knows
when is the perfect time for everything. Kaya magtiwala lang tayo, huwag tayong mawalan ng kumpiyansa sa sarili natin, and huwag din pa tayong mawawalan ng tiwala kay Lord. Kasi siya lang talaga nakakaalam kung kailan at ano ang mas makakabuti para sa ating lahat. Yun lang po. Thank you guys for your support. Thank you for always supporting and trusting us, believing in us. Until next time po, sana po sa next na tour na magpapakita ko sa inyo with this property, medyo marami na tayong na-renovate, na-upgrade, diba? So, abang-abang po tayo kung ano magiging kalabasan ng property na ito. So, ito na nga po yung entrance ng nirentahan nila or tinirahan ng mga nagrenta. So, parang ito yung mga salas nila or yung salas. Tapos, dito naman yung dining area and the kitchen area. So, ito po yan. Yun po yung sinasabi kong bubong na pinatanggal ko na yung beam. Yung beam na sinasabi ko yung kahoy. Hindi ko pinatanggal yung yero, yung kahoy lang. Tapos, entrance po dito papunta sa mga bedroom. Ito po yung unang bedroom. Mas malawak siya. Dalawa po ang bedroom dito sa tinirahan ng mga nagrenta. This is the biggest. Ito po yung breaker. Wala siyang cover, papa cover. Tapos meron siyang hole for a window AC. Tapos ito yung isang bedroom, medyo maliit pero okay na siya. Pwede siyang lagyan ng double deck na bed. Tapos ito yung bathroom, meron siyang nakabang. Yun po yung bathroom niya, may cortina doon. Yun yata yung ginagamit nila. Pero yung bathroom doon sa loob, meron nakabang for shower pero walang shower. Anyways, ito yung backyard. Yan, malawak siya. Ito yung bahay na sinimulan na nilang itayo yung owner. Pero since nag-decide sila na hindi na sila titira sa Mayantok, hindi na nila tinuloy yung pagpapatayo or hindi nila tinapos yung bahay. Sayang nga eh. So ipapatingin namin to sa engineer kung ano yung pwedeng gawin, kung pwede pa siyang i-save and everything. This is the bedroom. I think this is the master bedroom kasi meron siyang bathroom area. Anay, yun yung puntod na anay. And this is the other bedroom. Ayan. Tas ito yung kadugsong ng backyard. Malawak yung backyard. I'm so happy na kami ang nakabili ng property na to. I'm so happy talaga na napasa amin siya. Thank you Lord for the blessing. Naniniwala ko sa mga karma and this is a good karma and I know that God will not be providing and giving us this blessing kung masama kaming tao. And this is the other bathroom. This is the other bedroom. Ayan. So, 3 bedroom itong bahay na to. This is the receiving area. Yung salas, living room. And there's the kitchen area nung pinasukan kanina. Ito yung harap ng bahay. Maluwang siya. Ayan. Ayun yung lumang gate. Yung green. Tapos ito mga damo-damo daw or wild plants, whatever, tatanggalin din yan. Lilinisan. Ayan. So, ito po. Thank you guys. Until next time.